Heto na nga guys, finally, uuwi na siya. Wow! Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Heto na nga yung vlog na pinakaabangan nyo. Sino dyan ang nag-alarm ng 5 o'clock para abangan ang vlog na to? Anyway, start na tayo sa video. Namili nga lang kami ng Santa Bakmak na pasalubong dyan. After nun, diretso na kami dito kay na Tito Abby. Pagdating pa lang namin dito, hetong si Leon, nakita na namin na pagala-gala dyan, umuulan. Paano ba naman kasi mahaba yung tali ni Leon at malayo yung pwede niyang puntahan dyan para hindi nga siya maboard. Yun nga lang yung tagabantay daw dito, hindi na itali si Leon, kaya naman talagang kahit umuulan nakakapunta siya sa ulanan at basa na siya nung time na to. Dahila nga siya ni Tito Abby dyan para hindi siya mabasa, kaso gustong sumalubong ni Leon sa atin kaya medyo nahirapan si Tito Abby at syempre andyan na rin nga si Tiger. Grabe, tingnan nyo kung gaano kasaya si Leon nang makita si Mother dyan todo akyat na at syempre pati na rin nga si Tiger. Alam ko rin nga na nagtataka kayo kung bakit nakatali na si Tiger ngayon. Paano ba naman kasi hindi man niya pinapatay yung mga manok ay nilalaro naman niya, dinadala niya kung saan saan. Kaya naman hindi na lang siya pinakawalan at itinali na lang rin nga dito. Pero mahaba rin nga yung tali. Anyways, alam ko ngayon pa lang sinasabi niyo na sa sarili niyo, ay sabi ko na nga ba, si Leon ang susunduin. Yes guys, si Leon po ang susunduin natin. Siguro nga nagtatanong na rin kayo bakit susunduin na natin siya. Sa video kung saan iniuwi natin itong si Leon sa Mindoro, sinabi ko sa inyo na mag-fall for good na si Tito Abby, kaya kailangan na natin siyang iuwi dito. Dahil nga in the first place, si Leon po ay kay Tito Abby talaga, at nung nagva-vlog pa tayo sa YouTube, doon nga namin na-i-post yung vlog namin ng pagkuha namin kay Leon dito sa Mindoro. Actually, si Leon dito na talaga siya lumaki sa Mindoro, tapos nung around 1 year old or 10 months na yata nun, saka namin siya kinuha. Dahil nga nung time na yon ay wala nang makapag-intindi kay Leon dahil nga nasa barko na ulit si Tito Abby. Tapos yung asawa naman ni Tito Abby, syempre iniintindi yung dalawa niyang anak na pumapasok ng mga panahon na yun. Kaya naman sabi ni Tito Abby, sa amin daw muna si Leon at saka na nga daw ulit kukunin kapag mag-fall for good na siya, para nga daw andito siya para alagaan itong si Leon. Kaya naman nung bumaba si Tito Abby sa barko, syempre dinala na rin nga niya si Leon, iniuwi na ulit niya. Kumbaga dito talaga bumalik laang si Leon. Naalala ko nga yung isang comment, sabi nga etong si Leon daw hindi na social ngayon kasi basta na nga lang daw nilalagay dito sa initan. Pero mind you guys, nakasanayan na naman din naman ni Leon etong ganito. Sinasabi ko nga sa inyo dito siya lumaki. Yun nga lang nung kinuha natin siya, syempre naka-aircon na siya dahil nga naka-aircon ng buong Pero hindi naman kailangan maging social na mga fur parents at hindi naman kailangan maging social ang trato. Basta okay ang trato sa mga aso na bibigay yung mga needs nila, okay. Pero hindi naman natin maitanggi na oo, wala na nga aircon si Leon ngayon at nakatali na nga lang siya dito sa labas, but still happy naman yung life niya dito at naalagaan naman siya ng Pero yun na nga, bakit nga ba siya kukunin ulit? Dahil nga po etong si Tito Abby ay kailangan na ulit sumakay ng barko. Dapat kasi talaga mag-fall for good na siya, kaya nag-umpisa na rin nga siya ng farm dito at iniuwi niya si Leon, pero nagkaroon ng changes guys. Syempre hindi naman na para i-chika ko sa inyo kung ano yung dahilan, basta syempre para sa family na nila yon. Basta ang masasabi ko lang sa inyo is kailangan ulit niyang sumakay ng barko at syempre kailangan na ulit niya na mag-aalaga kay Leon. And of course, open arms naman tayo na tanggapin ulit si Leon, pero this time hindi na siya basta ipapaalaga. Dahil si Leon po ay magiging permanenteng pack member na. Yes po, finally, kasi give up na siya ni Tito Abby sa atin. Actually, hindi naman na talaga totally give up. Sabi nga niya sa atin, doon na nga lang daw si Leon sa atin kasi inamin daw niya na hindi daw talaga niya kayang pantayan yung pagmamahal natin at yung pag-aalaga natin para kay Leon. Mahal na mahal niya si Leon, syempre, pero iba pa rin nga daw talaga kung andun siya sa mansion. Syempre, marami siyang kasama at mas natututukan rin nga daw siya. At kung mag-for good nga daw ulit si Tito Abby, hindi na niya kukuhanin si Leon since andyan na rin naman daw din si Tiger. Yun nga lang guys, si Tiger, hindi natin siya pwedeng iuwi kasi hindi naman siya binigay sa atin ni Tito Abby at dito nga daw magsistay si Tiger. Hahanap na nga lang daw si Tito Abby na magiging kasama ni Tiger dito. Actually, as compared kay Leon, obviously, mas kaya ni Tiger dito. Kita nyo naman kahit si Brindle ayaw nila sa malalamig at syempre mas gusto nga nila doon sa initan. Si Brindle nga nagpapainit pa kapag nasa bahay. Kaya perfect si Brindle sa ganitong farm. Anyways, eto na nga, balik tayo sa video guys. Bago nga bumiyahe si Leon, syempre nihanda muna natin siya. And meron din nga pala nagtatanong sa inyo kung ano yung mga kailangan requirements kapag itatawid ng barko ang mga pets. Bale, humingi nga lang kami ng certificate doon nga po sa vet. Tapos syempre kailangan updated rin ang turok nila ng anti-rabies. After nun, may fill upan lang rin kayo online. Bali, napanood lang rin namin yun sa YouTube. Tapos, kinuha lang namin sa YouTube yung link ng finifill upan namin every time na magtatawid kami sa barko. After ma-fill upan yun, hintayin nyo lang na ma-approve. Tapos, after nga po ma-approve, ay piprint nyo lang. Tapos, yun yung papakita nyo sa barko kapag tatawid na nga po ang ating fur baby. Medyo hindi kasi ako magaling mag-explain. Ni-search na lang rin nga sa YouTube guys kung paano nga po mag-ship
ship ng pets. Anyways, eto nga dito sa part na to, nagpapaalam na si Mother kay Tiger. Tapos si Tito Abe naman nagpapaalam siya kay Leon syempre. Si Tiger, ayan, mukhang okay naman na siya dito. Tingnan niyo rin yung katawan niya. Tabatsoy rin siya gaya nga ng kapatid niya na si Britney. O diba sinusukat pa nga ni Mother dyan. Pero sabi niya mukhang mas mataba daw si Britney. Anyways, kailangan na nating umalis nito dahil nga hindi tayo pwedeng abutin ng gabi. Dahil madalas talaga walang biyahe ng barko dito tuwing gabi. Bale si Leon nga magsistay siya dito sa maliit na cage na to. Pero huwag kayo mag-alala, kasya naman siya dito at tamang-tama lang. Kasi nga guys, kailangan nasa loob siya ng sasakyan dahil nga po masama yung panahon at syempre tawid barko tayo, hindi pwedeng nasa likod lang siya, kawawa naman siya. Kaya naman nilagay na rin siya dito sa cage na to kasi may possibility nga na magsuka itong si Leon dahil nga syempre medyo mahaba-haba yung biyahe. Siguro nga nasa 3 to 4 hours yung biyahe at magiging komportable rin naman si Leon dito sa cage na to kasi mostly sa biyahe nakahiga lang rin talaga siya. Tatlong boys nga ang tumulong dyan para buhatin si Leon. O diba medyo mabigat na rin talaga siya. Tapos medyo madulas at maputik pa ngayon daan kaya dahan-dahan talaga sila. Ayan na nga, pinagkasya na siya dyan. Tingnan nyo naman, halos sikip na rin nga yung cage na yan. Pero yan nga lang talaga yung magkakasya dyan sa loob ni McQueen. Bago tayo umalis, nagpaalam pa talaga ng matindi si Mother kay Tiger. Tin-explain niya nga kung bakit kailangan natin kuhanin si Leon at iwanan siya dito. Yun nga lang, habang pauwi tayo, nagkaroon tayo ng problema kasi Diyos ko, talaga na-stuck na tayo dito sa putikan at hindi na makaalis. Medyo malambot kasi yung dinaanan, tapos yung gulungan ng sasakyan namin ay Diyos ko, talagang hindi pa talaga gaanong kagandahan dahil hindi pa siya napapaltan. Kita nyo naman si McQueen, nakadaan na talaga siya at very easy lang sa kanya yan dahil napalta na siya ng gulong at maganda na talaga yung gulong niya. Pero tingnan nyo naman kami, talagang nai-slide kami dyan at muntik na nga kaming mapunta at dumiretso dyan sa maisa. Tinry na rin nga ni Kuya Edmar nyo na siya yung mag-drive pero hindi talaga carry kaya naman naisip nila is for the tali na nga lang muna ulit kay McQueen tapos for the hila ni McQueen. O diba, tingnan nyo kung gaano ka-powerful ang McQueen natin. Di ko pa rin kasi talaga napapapaltan ng gulong itong amin dahil syempre bago pa nga siya nang hinayang pa akong paltan kaya naman eto ang ending. Hindi kami makaalis sa mga ganitong sitwasyon. Ay nako, kung walang McQueen hindi ko na lang talaga alam kung paano kami aalis dito. Baka dito na nga kami tumira at hindi na makaalis dito sa part na to. Anyways, ito na nga, very easy lang siyang hilahin ni McQueen. Konting hila lang, ayan, talaga nakaalis na rin kami agad. O, diba ang galing ni McQueen? Chinek na rin naman muna nga ni Mother si Leon dyan sa loob at ox na ox pa naman siya dyan. At magpapaalam pa rin nga muna siya sa family niya. Abangan niyo yan sa next video.